Sundan natin ang mga nagaganap ng mga investigasyon at pigilan ang tangkang i-whitewash ang mga ito o gamitin para iligtas ang mga sangkot sa anomalya. At mula naman sa pangmasang organisasyon ng mga kabataang kababaihan, ako po si Fran Reyes, ang kasalukuyang tagapagsalita ng Gabriela Youth. At atin pong tinitindigan ang ikalawang punto na ilantad lahat ng salarin, ilantad at pagbayarin lahat ng nananakaw sa likas na yaman mula sa kontraktor, politika at mismo sa gobyerno, mga kabaro. Ipamukha natin sa mga magnanakaw ang kanilang kasakiman at kawalangyaan. Ako naman po si Ryan Sertiña mula sa Kabataan para sa Tribong Pilipino. At nakikiisa kami, ang mga kabataan, ang pambansang minorya, ang mga advocates, at ang malawak na hanay ng masa na ninanakawan, inaalipusta, at inaapi sa ikatlong punto na dapat bantayan natin ang kaban ng bayan. I-abolish ang pork barrel system, pati na rin ang mga confidential and intelligence funds sa pambansang budget. Huwag na tayong pumayag sa mga sikretong proseso ng pangulimbat ng Malacanang at ng Kongreso. Ako naman si Gian Peralta, ang pambansang tagapangulo ng Pamdaysining, ang natatanging pambansang demokratikong kultural na organisasyon ng mga kabataan na naglalayon gamitin ang kanilang sining bilang armas upang mapalaya ang ating lipunan sa pagsasamantala. At bilang mga artista ng bayan, ang ating panawagan ay palawakin pa ang ating kampanya kontra sa korupsyon at kawalang pananagutan. Upang gawin ito, gamitin natin ang hashtag #StopCorrupt. Ilunsad ang ating kampanya kontra korupsyon sa mga paaralan, opisina, social media at pampublikong lugar upang makahikayat pa ng mas malawak na paglahok ng taong bayan. At ikalima, mga kabataang estudyante, bahayin ang mga mandarambang. Sugurin natin ang lunahan ng mga korupsyon. Magkilos protesta tayo sa mga lugar na pinupugaran mismo ng mga korap. Ako po, si Ming Gomez, ang kasalukuyang tagapangulo ng komprehensibo pambansa demokratikong organisasyon ng kabataan. Mga kabataan na nakikibaka para sa pambansang demokrasya na may sosyalistang perspektiba. At kaisa po kami para sa ika-6 na punto. Suriin ang ugat ng korupsyon. Sabay-sabay nating aralin kung paanong nagiging institusyonal ang korupsyon mula kay Marcos Sr. hanggang kay Duterte at Marcos Jr. Para po sa ika-7 punto, magmulat upang magpakilos. Hamon sa kabataan na magpaliwanag, sugsugin ang buong kabuluan at magpaliwanagan tungkol sa korupsyon.